Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang katanghalian dito sa ating Balitang Halian. Ang ating kakalsadahan, medyo sa mapulang lupa, mapula ang kalsada, papuntang southbound. Diba? Ang northbound naman po ay dire-diretso lang naman. Diba? Yun po ang ibig sabihin natin. Nag-e-echo yata ako, babe. Okay, ang Balintawak Toll Plaza, okay na. Ang Balintawak Toll Plaza is okay. May Kawayan is okay also. Medyo mapulang lupa lang talaga ang mapula. Bukawi Toll Plaza, passable pa rin po. At San Fernando, dire-diretso pa rin. Mindanao Toll Plaza, parang walang dumadaan sa Mindanao Toll Plaza. Ayun, isa pa isa-isa. Yan. Mukhang may mga nakabalandra naman dito sa Balintawak Toll Plaza. Ayan, meron na dumating sa Mindanao Toll Plaza. Okay! Para sa ating mga balita, cash grant sa 4Ps, balak itaas. Wow, ang yaman na ng Pilipinas. Ayon sa DSWD, national IDs di tinanggap na pruweba sa government offices. Totoo yan, hindi nagagamit. 4 sa 10 Pinoy. Asang gaganda ang ekonomiya. Suro tumatake sa NAIA, nag-viral sa social media. Tricycle driver todas sa ligaw na bala. Paggamit ng pito, batuta sa police of operation target ni Acorda. Pagkakaisa at sama-samang pagkilos kontra climate change, kailangan ayon kay Mayor Joy Belmonte. Pinag-aaralan na ngayon ng Social Welfare and Development Department, Social Welfare and Development o DSWD, ang posibilidad na maitaas ang halaga ng tulong pinansyal na ipagkakaloob sa mga benepisyong Pantawid Pamilyang Pilipino program dahil sa mataas na halaga ng bilihin. Paano naman kami? Ayon sa DSWD, simula na maging batas ang 4Ps noong taong 2019 ay hindi na nabago ang halagang may pagkakaloob na cash aid sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon pa kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez, na batay sa utusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan mapag-aralan ng DSWD, NEDA at PSA ang tamang formula na gagamitin para maitaas ang tulong na naipagkakaloob ng pamahalaan para sa mahihirap na mamamayan ng ating bansa. Gayun pa man, sinabi ni Lopez na hindi madali na maisagawa ang pagtaas ng cash grant sa mga benepisyaryo ng programa dahil nangangailangan pa ito ng pag-amyenda ng Kongreso sa umiiral na batas tungkol sa 4P. Samantala, wala umanong silbi ang PhilSys ID o ang National ID dahil sa hindi ito tinatanggap na pruweba na pagkakilanlan ng isang individual sa mga tanggapan ng gobyerno at iba pang mga opisina dahil umano sa kakulangan ng lagda. Yun, di ba? Sinabi naman ni Barbers Chairman ng House Committee on Dangerous Drug ay isa sa may akda ng Republic Act 11055 o ang PhilSys, 6 na taon nang simula nang maisabatas ito. Pero
Hanggang sa ngayon ay marami pa rin na naghihintay ng kanilang ID. Ano ba yan? Ako nga hanggang ngayon wala pa eh. 2 taon na yata yun. Bagamat may multa ang mga hindi kikilalanin, ang National ID pinunto nito na ang simpleng sagabal sa missing na lagda di tulad ng iba pang mga valid IDs gaya ng passport, driver's license, at iba pang sanhi kung bakit mawawalan o nawawalan ng silbi ang PhilSys ID. Sa ilalim ng RA 11055, nanay sa batas noong August 8, 2018, ang PhilSys National ID ay nagsisilbing valid identification na maaaring gamitin sa transaksyones sana sa negosyo o sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Bunga nito, hihingan pa rin ng paliwanag ang opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA dahil sa kakulangan ng lagda at 12-digit permanent identification number mula sa naturang ID. So, hindi pa rin siya valid. So, hindi siya tinatanggap sa ibang mga transacciones, di ba? Umaasa naman ng 4 sa 10 Pinoy o 40% ng gagandang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay sa survey ng Social Weather Station o SWS noong December 8 hanggang 12 ng nakaraang taon. Yun po yung survey. Ayon sa SWS, ang net optimism score ay bumagsak sa very high positive 30 mula sa excellent positive 41 sa Luzon areas sa labas ng Metro Manila at sa very high positive 32 mula sa excellent na positive 41 sa Mindanao. Sa nagdaang SWS survey ay nagpakita ang mga Pinoy na umaasa pa rin na magkaroon ng magandang buhay sa sunod na 12 buwan ay bumagsak sa 44% noong December 2023 mula sa 48 noong September 2022. Alam niyo naman po ang mga Pinoy, di ba? Inatake ng mga surot ang ilang pasahero, kinikilabutan. Ako pa nagkukumaga, ko to. Inatake ng mga surot ang ilang pasahero na nakaupo sa mga silya sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2 at Terminal 3. Nag-viral po sa social media ang dinanas ng mga biktima nang magkaroon ng naglalakihang pantal. Inaagad namang inaksyonan sa mga terminal manager ang usapin at magbigay after operation report sa pamunuan ng paliparan sa loob ng 24 oras. Nagsasaad ng mga pangyayari na nakapaligid sa mga insidente at ang kanilang mga inirekomendang hakbang sa pagwawasto upang wakasan ang problemang ito. Ang direktiba ay binigay din para sa pagsasagawa ng komprehensibong pag-inspeksyon sa mga pasilidad at pinahusay sa mga hakbang sa kalinisan. Of course, humingi rin ng paumanhin ang NIAA sa mga biktima at tinitiyak na mabilis nilang malulutas ang problemang ito tungkol sa surot. Sabay ng pagsisiyasat na kumpirma na ang terminal ay nakatanggap ng mga reklamong ito at ang 2 sa mga nakagat ay hinahanap at bibigyang tulong medikal ang mga medical na kupunan ng NIAA. So, yung pong mga nakagat, pwede po kayong mag-report para kayo ay bigyan ng medical na usapin. Yan. Ang upuan ay tinutukoy sa mga ulat ay permanenteng tinanggal habang mga schedule na pagdidisinfekta o pagdidisinfect ay patuloy na isinasagawa. Alam ba ninyo na imported daw yung mga surot? Ang lalaki kaya, di ba? Okay. Todas ang isang tricycle driver matapos na tamaan ng ligaw na bala sa San Andres Bukid. Sa amin to.
Kahapon ng madaling araw, dead on arrival sa bagong ospital ng Maynila. Ang biktimang si Gonzalo Pacheco, 43 years old, tricycle driver at residente ng Dagunoy Street, San Andres, Bukid. Bunsod ang tama ng bala sa katawan habang sugatan din naman ang tunay na target na si Ferdinand Pontanilla, 36 years old, kapitbahay ng biktima. Samantalang arestado naman ang suspect sa krimen na si Virgilio Celis, alias Utoy, 32 years old, miyembro ng Batang City Jail at naninirahan sa Crisolita Street, San Andres, Bukid. Sa investigasyon ni PSMS Ninoy Balahadya, Police Senior Master Sergeant Nino Balahadya ng Maynila Police District, MPD Homicide Section, dakong alas 12:45 o 12:45 ng madaling araw ng maganapang krimen sa Onyx at Dagunoy Street sa San Andres, Bukid. Mabuti na lamang at napadaan si Police Corporal Raymond Soto sa lugar, kaya't kaagad na naaresto ang suspect na sasampahan ng kasong pagpatay sa piskalya. Panggamit naman ng pito, batuta, target ng Philippine National Police Chief General Ben Amir Acorda na muling buhayin ang paggamit ng pito. Meron naman, di ba? Paggamit ng pito at batuta sa mga police operations sa bansa. Kaya naman iniutos ni Acorda ang pagrerepaso sa patakaran sa paggamit ng baril ng mga pulis na nagsasagwa ng police operation. Ang kautusan ni Acorda ay kasunod ng konbiksyon ng pulis na botas na si Staff Sergeant Jerry Maliban sa kasong homicide dahil sa pagpatay ng 17 taong gulang na si Gerald o Jemboy Baltasar na mistaken identity pala. Pinatawan ito ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Anila, ang baril ay dapat sa huling opsyon ng police operation. Diba? Tama nga. Dapat sa huli siya ginagamit kapag hindi na talaga makuha sa santong dasalan, santong kausapan. Diba? Magugunit ang nililinis ni Baltasar ang isang bangkang pangisda sa nabotas noong Agosto, taong nakaraan, nang mapagkamalan siyang suspect sa pagnanakaw sa pamamagitan ng pagtugis ng mga pulis. Nirerespeto ng PNP ang desisyon ng korte habang iaapila naman ng pamilyang Baltasar ang naturang desisyon. Climate change, kailangan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng national at local government upang maibsan ang epekto ng climate change sa bansa para sa kapakanan na rin ng lahat ng mamamayang Pilipino. Ito ang inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ng makiisa sa hanin ng mga local leaders sa opening plenary ng 6th United Nations Environment Assembly 6 noong nagdaang linggo sa Nairobi, Kenya. Si Mayor Belmonte ang napiling summit rapporteur ng Pilipinas upang magsalita tungkol sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan ng Quezon City LGU sa UNEA, ang pinakamataas na level decision making body hinggil sa ating kapaligiran o sa kapaligiran mismo. Anya, ang Quezon City ay bumuo ng mga innovative solution sa tulong ng kanilang mga stakeholders. Tama naman po yan. Binigyan diin pa ng alkalde ng local authorities ay dapat bigyan ng platform upang aktibong makisa sa future UNEA sa resolution upang ang environmental initiative. Kasama ni Mayor Belmonte sa UNEA, 6 sina Councilor Vito Soto Henoroso at Christine Lea Sigaon ng Climate Change and Environmental Sustainability Development.
Noong nagdaang taon, pinuri si Belmonte bilang UN Environment Program Champion of the Earth dahil sa policy leadership. Congratulations, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna po ay magpa-ulat panahon. Ngayong Marso po is mababa pa rin ang tsansa na nagkakaroon tayo ng mga bagyo pero posible pa rin po ito. Base sa ating image na inyong nakikita, ito yung ating lahat ng mga bagyo tuwing buwan ng Marso simula po 1948 hanggang 2018. Itong maninipis po na kulay itim, habang yung makakapal na kulay itim naman ay yung tinatawag natin na average tracks o yung typical na dinadaanan ng mga bagyo tuwing buwan ng Marso. Meron po tayong dalawang senaryo. Una na dyan, yung mga nabubuong bagyo po dito sa may Pacific Ocean, pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at nagre-recurve or lumilings po ng direksyon palayo muli sa ating bansa. So hindi siya nagla-landfall. Yung ikalawang senaryo, yung mga landfalling na bagyo po na nabubuo sa may silangan po ng Visayas at Mindanao ay kumikilos, unti-unti umaangat, pa-west, northwest at maaari mag-landfall dito po sa may areas ng Caraga Region, Visayas, and Palawan hanggang sa mag-dissipate po o malutaw dito sa may West Philippine Sea. For this year, March 2024, 0 or 1 po na bagyo ang posible at kung sakasakali ay papangalanan natin ito na Aghon. For today naman po, dalawang weather systems ang nakaka-apekto pa rin sa ating bansa. Una na dyan ay ang mahinang northeast monsoon or amihan na siya nagdadala ng bahagyang paglamig pa rin po ng temperatura dito sa may northern Luzon, habang mainit at maalinsangan na panahon naman dito sa may rest of Luzon, Visayas, and Mindanao dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Based naman sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito sa may southern portion ng ating bansa. Subalit wala sa mga ito ay nakikita natin na magiging bagyo. For today po, asahan pa rin ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Pero dito sa may parting Cagayan, Isabela, and Aurora, asahan pa rin po ang makulimlim ng panahon na sinasamahan ng mahihinang ulan dulot ng amihan. Dito naman sa may Cordillera Region at natita ng bahagi po ng Cagayan Valley is partly cloudy to cloudy skies. Habang dito naman sa Ilocos Region, maaraw sa maraming pagkakataon at maliit lamang po yung tsansa ng mga pag-ulan. For the rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, at dito rin po sa Mimaropa, asahan naman yung bahagyang maulap at madalas maaraw din po na panahon. Kabilang na rin dyan ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies sa may Quezon and Bicol Region at malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, magiging mainit din po ang panahon. Temperature natin dito sa Lawag City, posibleng umakyat sa 32 degrees Celsius, sa Metro Manila hanggang 33 degrees, at sa may Tuguegarao naman po yung actual temperature hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan at sa malaking bahagi po ng Visayas, is partly cloudy at minsan maaron din po, partly sunny skies naman po tayo. Then may mga tsansa lamang po ng mga kaulapan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, possibly dito sa may eastern portion of Visayas at sa may Aklan and Capiz. At kung sakasakali po may mga pag-ulan, mga light to moderate na mga saglit lamang po na pag-ulan. Medyo mainit din po ang ating temperatura dito sa Visayas and Palawan, between 31 to 32 degrees Celsius. Pagsapit po yan ng tanghali, actual temperature. Pero yung heat index o yung posibleng maramdaman ng init ng ating katawan is umabot sa may 39 to 40 degrees over Rojas City, sa may Tacloban at sa may Borongan City sa Eastern Samar. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, mababawasan yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may parting Davao Region. Makulimlim pa rin paminsan-minsan at may tsansa lamang po ng mga saglit na pag-uulan. Ganyan din sa may Socsagen, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Habang bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region na sinasamahan pa rin ng mga pulupulong ulan o mga localized thunderstorms, lalo na sa may Surigao Provinces and Davao Oriental pagsapit ng hapon at gabi. Temperature natin dito sa may Zamboanga City posibleng umabot sa 33 degrees, habang sa may Davao hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw po, unti-unting umaakyat pa rin po yung mga pag-alon dito sa may extreme northern Luzon hanggang 3.4 meters dahil po yan sa unti-unting lumalakas po na amihan doon lamang sa may northern Luzon. Habang medyo maalon pa rin po dito sa may Pacific Ocean at banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea, Visayas, Sulusi at Moro Gulf. For the next 3 days po, inaasahan pa rin natin ang pag-iiral ng easterlies at mahinang northeast monsoon dito sa may northern Luzon. So kung dito sa Metro Manila, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions, pero kapansin-pansin pa rin yung mainit na panahon pagsapit po ng tanghali, posibleng hanggang
33 degrees Celsius, but yung heat index posibleng umabot sa 36 degrees Celsius. Dito naman po sa may Baguio City, mababa pa rin po ang tsansa ng ulan. Kung sakasakali naman ay mga saglit lamang po na pag-ambon at malamig na temperatura between 14 hanggang 24 degrees Celsius. Habang dito sa may Bicol Region, kabilang ng Legazpi City is partly cloudy to cloudy skies naman, so nagpapakita pa rin ang Bulkang Mayon at ideal yung pamamasyal. Yun nga lang po, mababa pa rin ang chance ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng Kabikulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral pa rin po ang easterlies for the next 3 days at maaring sa mga susunod pa na araw hanggang sa mag-terminate po tayo ng northeast monsoon ngayong first half po of March. Inaasahan natin yung maaraw na panahon sa Western Visayas and Central Visayas habang partly cloudy to cloudy skies pa rin for the next 3 days. Dito naman sa may Eastern Visayas at meron lamang chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, sa mga unang araw po ng Marso, magiging mainit pa rin po at iiral yung mas maaraw na panahon kumpara nitong mga nagdaang araw kung saan nagkaroon pa rin ng mga pag-ulan. Kung sakasakali man mataas po ang tsansa ng pag-ulan, dito pa rin sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Davao Oriental, and Surigao del Sur, localized thunderstorms po ito. At yung ating mga temperatura magiging mainit pa rin, lalo na sa may Zamboanga City, Davao City, Jensan, and Cotabato City. Sunrise po natin ay 6:13 a.m. at sunset ay 6:04 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalang chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285, Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Pati si ate pa niya. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, yung mga pinadala ko, asa na? Ayan, nako. Ano na sa puling lupa tuloy. Naging puling lupa, di ba? Pulang lupa, Valenzuela. Medyo traffic na yung papuntang southbound, no? Doon naman sa Bukawi Toll Plaza po medyo nagkakaroon na ng konting pagdami ng mga sasakyan. Yan.
At syempre Mindanao Plaza, ayan na, kanina wala yan eh, di ba? Ngayon medyo yung papuntang northbound, yung mga pa-northbound na yan. Medyo dito lang yan sa Bayaran eh. Sa, ano tawag doon? Arfid yan, sa Arfid. Diba? Well, anyway, ano pa ba yung mga balita nating iba? Ayan. Kahapon po ay meron tayong PhilHealth na na inatinan. Ayan. Tingnan nyo yung may binigay sa atin. Ayan, no? Hindi ko namang mabasa, layo sa akin. So, sa 25 naman ay PhilHealth pa rin ang pag-uusapan pero pang OFW na. At syempre doon sa meeting na yun, nakausap natin ng isa commissioner ng Commission on the Senior Citizen, kung makakamali So, ma-interview po natin yan si Commissioner Ricardo Rainier Cruz. Sa Monday po yan. No? At syempre, pakita mo nga muna yung mga pictures natin doon. At syempre, ating may mga ilan pa akong pinadala eh. Si RB mahina ako, kaya hindi ako pinapansin eh. Ayan yung meeting natin, kahapon lang po yan. Kaya tayo ay hindi nakapagbalita agad-agad. Ayan. Ito pinag-usapan ang kagalingan at mga iba pang mga serbisyo ng PhilHealth sa inyo sa mga susunod po. No? Itong buwan na ito talaga, itong February, itong mga nakaraang Pebrero, ay anniversary ng PhilHealth. Ganon din naman po ang pag-ibig na kung saan tayo po ay binigyan ng award ng Pag-ibig Fund. Ang PhilHealth din ay kinikilala niya ang kakampi. Sige. Ang dami niyan, yan lang ang papakita mo yan, di ba? PhilHealth po kahapon yan at ang mga kasama natin dyan, Miss Gina Espinosa, of course, yung ating PJEA officer, ayan, si Juan, taga PhilHealth po yan. Ringo, ayan po yung pinaka-head at hawak-hawak noong yung nasa gitna kanina pinapakita. Siya yung magiging head natin para sa pagtatrabaho daw ng marami. Akala ko naman magiging masarap yung buhay natin, Trabaho, patrol pa rin tayo. Daming mga tatrabahuhin po, At sa Marso, itong March 14, meron tayong mga training na gagawin dyan para sa mga kababaihan ng mga union. March 14, March 15, ang mga asa-asawa ng mga migrant workers ang bibigyan natin ng pag-aaral. Ganon din naman po ang 22. Ito naman yung mga OFW. Di ba? Tingnan natin, pakita natin ano naman ang nangyari at kaganapan dito sa Pag-ibig Fund. Ayan. Pakita natin yan. Pinakikita mo ba? Sige. Go na tayo para sa ating pagtatapos. Yan. Ang unang nakakuha o nakatanggap ng Excellence Award ay ang kampi. Ayan, Mr. Luther Calderon. At sinundan niya naman, ang susunod dyan ay ako, Kasama natin sa Excellence Gawad Parangal na yan, ang Excellence Award na yan, ay ang Deputy Speaker ng Kongreso, Congressman Mendoza. Ayan. Yeah. Congratulations sa lahat ng mga nagwagi. Andiyan din ang FFW na nanalo. Of course, ang Ortiz, siya yung di ba, yung Confederation of mga Employers Group yan. ECOP, yung ECOP, kasabay din natin na binigyan nila ng award. Ayan tayo, medyo konting disente ako dyan. Ayan, okay? Yan po ay ginanap sa PICC nitong nakaraan. Anong kailan yun, be? Monday? Tuesday? Tuesday, no? Okay. So yan, maraming pong salamat sa mga
pagbibigay nyo ng award sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin dito sa ating programa ngayong araw na ito. Muli po, ito ang inyong lingkod, Feni Codemos, nagpapaalam po sa inyo. Maraming pong salamat!